Good morning Davao City. Good morning Philippines. 10:40 sa The Hague, Netherlands ngayon. Tapos dito naman ay 5:40 sa Davao City. So ibig sabihin 10:40. So meron na lang isang oras and 20 minutes na natitira or aantayin bago mag December 25 sa The Hague. So syempre alam naman natin kung sinong andun, di ba? Andun si Tatay Digong. So siya lang mag-isa doon. Siya lang yung magsasalubong ng Christmas sa The Hague, sa detention cell, kasi hindi naman siya pinisamahan, di ba, ng mga kamag-anakan niya overnight. So napakaswerte pa rin naman kita paano natin mga Pilipino na hindi man tayo naging presidente, hindi man tayo naging pamilya ng Duterte, pero hindi man tayo ganun ka noble, ganun ka wealth of living, or ganun ka yaman, pero yun, pa rin tayo siyempre sa Pilipinas kasi meron tayong kasama rito ating kamag-anakan, diba? O di kaya swerte yung kahit mga OFW kahit malayo sa Pilipinas pero pwedeng i-video call. Swerte tayo kahit paano hindi tayo napagtripan ng gobyerno, hindi tayo naipakidnap, no? So hindi natin sinapit ang kapalaran ni Tatay Digong at ng kanyang pamilyang mga Duterte. Pero yun na nga, bali hindi naman kagaya ng dati talaga na masaselebrate Tatay Digong ang kanyang kapaskuhan dito sa Pilipinas, sa Davao City, sa kanyang mahal na bayan, na kanyang lungsod, na kung saan niya ito'y pinaghirapan dito. Dami niya rin sinugal dito, marami niyang sinakripisyo para lang talaga magiging ganito kaganda ang kanyang syudad, ganito kayaman, magiging ganito ka-progressive. So dami niya sinakripisyo, no? Ginawa niya talagang malinis ang Davao City, ginawa niyang ligtas para sa lahat, and sa ganun ay marami ding mga investors na mapupunta dito, no? Para mag-invest ng kailang mga property, ng kailang mga negosyo. So this is Davao City ngayon. Napakalayo mula noon ng mga early 2000s, I mean 90s na, early 90s na. So syempre it's the Duterte legacy. If it wasn't for him, Davao City will never be this beautiful city, will never be this richest city or wealthiest city, fifth, no? So hindi tayo maging ganito kasikat na mga Davao City kung hindi dahil sa pagiging matalino at magaling nitong si Tatay Digong, and sakripisyo niya rin, no? Marami siyang ginawa. So ang kanyang Pasko ay hindi na talaga kagaya dati. Marami na nagbago. Hindi niya may experience ngayon kapaskuhan. So, sana hoping tayo na next year sana dito sa Davao City at dito siya makasama na natin siya sa araw ng Davao 2026. So that's 100 years. I mean 100 years na yung City Hall of Davao. Tapos 80 plus, no? Na 84th, 80th, I don't know, basta araw ng Davao, that's March 16. So sana kasama na rin natin siya na mag-celebrate ng Kadayawat Festival sa Davao. Sana kasama na rin natin siya na mag-celebrate ng Kapaskuhan dito sa Davao, no? Pero yun na nga, miracle, no? Kailangan natin ng miracle talaga dyan. Puspusang dasal talaga na sana ay iwan ko, basta maraming pwedeng mangyari, no? Maraming form of miracles ang ibigay sa atin ng may kapal, no? So ipapinala sa ating dasal, palataya, taimtim na pagdadasal sa kanya. Anyway, so balik kami sa Tatay Digong, di ba? Na ngayon ay na sa atin, alas 5:40 mahigit, no? Tapos doon naman ay 10:40 or mga 10:45, no? So siya, ilang minuto na lang ay magpapasko na, December 25 na. So nakalungkot, ganda ng Davao City, nag-i-enjoy tayo dito. Talagang tayo mga tao, mga Davaoenyo, mga Mindanaoan ang nakinabang, di ba, sa kanyang pinaghirapan. Dahil sa kanya hindi ganito kaganda Davao City, diba? Perfect place, greeneries, grabe yung greeneries sa Davao City. Despite sa kanyang napakalawak na urbanization, ay yan pa rin, no? Nananatili yung mga green leaves in vegetables. Hindi, mga green leafy trees, no? So grabe yung
balance ng Davao City. Napaka-balance talaga niya. Hindi lang siya puro skyscrapers or mga high-rise buildings, kundi siya rin ay meron ding malinis na hangin. So yun lang, once again, Merry Christmas sa lahat. So syempre ilang araw na lang ay magpapalit na rin tayo ilang araw na lang at magpapalit na tayo ng taon, no? So magiging 2026 na ho tayo. So that simply means ano na lang, 2026, 2027. Okay. 2026, 2027, 2 years. So 24 month plus 5 month, no, or 4 month. So meron tayong 29 months na lang, no, ang bibilangin natin at mauupo ulit ang Duterte sa Malacanang. So it's either VP Sara Duterte or Basti Duterte. Basta Davao City, ito yung hitsura ngayon. So kagabi may inulan ng napakalakas, pero ito naman ang naging hitsura na ngayon kinaumagahan. Napakaganda ng atmosphere, napakaganda ng mga gusali, di ba? Ganda ng gusali, no? Ano yan? Solid. Mga pulito pagkagawa ng gusali dito. Step to ang City Engineering Office din sa security para kung may lindol hindi mag-iba. Anyway, yun lang, Tatay Digong, ha? If you're watching this is Davao City that you have made or that you've built. Tingnan mo ang ginawa mo sa Davao City, napakaganda. So maraming thank you. Hindi ka gumawa ng bagay na ang makinabang lamang ay ang iyong pamilya. Hindi, gumawa ka ng mga bagay-bagay na lahat kami kasama ang pamilya mo na may kinabang. So Davao City atin to. Davao City sa mga Duterte at mga Davaoenyo at mga Pilipino. So Davaoenyo, kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino siyang ayon sa mga Duterte. Despite sa napakaraming mga ebidensya, mga proof, hard solid evidences na good working politicians itong mga Duterte, pero andyan pa rin sila na nagngangawaw, nagngangataka, pinapaniwalaan pa rin yung mga paninirang naratibo ng mga makakaliwa, mga kawatan ng mga congressmen at mga celebrity, mga adik, diba? So nakikinig pa rin sila. So basta ko sana nga kung meron akong kapangyarihan in a glance, in a click lang, no? Isang snap lang, parang kaya na Thanos, no? Isang pitik lang sa daliri, ganon, magiging meron ng sariling sovereignty ang Davao City. Magiging na siya, People's Republic of Davao. Hindi sana, gusto ko yung mangyari. Tapos si Mayor Bastiman or si VP Sara Duterte ang magiging leader. Kahit kanino sa kanila, dalawa, magaling, or kay Kong Pulo, pero siyempre basti mo na tayo, or kay VP Sara Duterte. Depende sa kanilang dalawa kung sino ang mamuno. Kasi ang galing talaga ng dalawang yan. Kay VP Sara Duterte, talagang mas pinagyaman niya ang Davao City. Sa panahon ni Mayor Basti Duterte, mas lalo niya pinagyaman ang mayaman na syudad na iniwan na kanyang ate. Ang galing. So, that would be all. Thank you for watching. Siyempre, tinaman na natin, pakita ko rin sa inyo yung ating Mount Apo, the tallest building in the the tallest mountain in the Philippines, Mount Apo. Ganda tingnan. So yan, 5:48 sa Davao, Mindanao, Philippines, and 10:48 sa Dahig. So ilang minuto na lang ay Christmas na. So yun lang, laban lang tayo, ha. So ipagdasal namin yung iyong health. Yan naman talaga ang kailangan, health muna, no, para makasurvive ka hanggang sa ma-witness mo ang pag-upo ng iyong anak sa pagka-presidente. Alam namin na proud ka sa kanya. So ganun din kami mga taga Davao. Isa rin kami sa mga nagiging proud sa iyong anak na si VP Duterte, VP Sara Duterte. Ang galing niya, may pinagmanahan, at ikaw yun. So that would be all. Thank you for watching. Good morning. Have a great day ahead. Merry Christmas. Happy New Year. Prosperous New Year, no?